Hindi malaman ni Leandro ang kanyang gagawin. Tumawag siya sa asawa, ngunit hindi ito sumasagot sa kanya. Sinubukan niya ring kontakin ang kanilang mga tauhan sa hotel, ngunit nakabisi tone ang telepono. Greco! Sigaw niya sabay hagis ng bote ng alak na hawak niya. Kinakabahan siya sa mga nangyayari. Isang tawag mula sa kanyang mga tauhan ang kanyang natanggap. Good. Dalhin mo siya dito. Aniya na nangangalit ang mga bagang. Dumiretso siya sa sala kung saan naroon ang lalaking nahuli ng kanyang mga tauhan. Nakaluhod ang lalaking duguan mula sa pagkakabugbog sa kanya ng mga tauhan niya. Sino ka? Tanong niya rito habang nangangalit ang mga bagang. Patayin mo na lang ako. Wala ka rin naman makukuha sa akin. Sagot nito kahit pahirap na rin magsalita. Isang malakas na sipa ang muling ibinigay niya rito. Naubo ito at sumuka ng dugo. Kahit hindi mo aminin, parang alam ko na kung sino nagpadala sa'yo. Tumawa pa siya habang naglalakad paikot dito. Si Greco. Tama. Aniya sa kakwinelyuhan ng lalaki. Ngumisi lang ito na lalo namang nagpainis sa kanya. Isang malakas na sipa ulit ang ibinigay niya dahilan upang tuluyan itong mawalan ng malay. Ihanda ang private plane. Babalik ako ng Pinas. Kailangang magbahid ang may kasalanan sa akin. Galit na sigaw niya sa tauhan. Mabilis pa sa 4:00 sumunod ang kanyang mga tauhan sa kanya. Alam nilang tila nababaliw na ang amo kaya upang hindi sila mapahamak ay sumunod sila agad sa gusto nitong mangyari. Ilang minuto pa ay lula na ng eroplano si Leandro, pabalik ng Pinas kasama ang ilan sa kanyang mga tauhan. Punong-puno ng galit ang kanyang puso at isipan. Bakit kailangan lagi napupunta sa iyong lahat, Greco? Aniya habang nangangalit ang mga bagang sa sobrang pagtitimpi. Flashback. Kahit kailan, hindi ko matatanggap na may anak ako sa'yo. At yung batang yan, ipatapon mo kung hindi mo kayang palakihin. Naiiyak ang 8 taong gulang na batang lalaki habang naririnig ang hagulgol ng kanyang ina. Ang akala niyang pinakamasayang araw sana niya ay naging isang bangungot nilang mag-ina. Graciano, anak mo siya! Dugo at lamang mo si Zeus! Sigaw ng kanyang ina. Isa ka malaking pagkakamali sa buhay ko, Zenaida! Ano bang gusto mo? Iwanan ko ang posisyon ko ngayon? At talagaan ko kayong dalawa? Tinalikuran ko maging ang ating bansa upang makamit ko lang ang posisyon ko ngayon. Tapos gusto mong iwan sa akin ng batang bunga ng isang gabing pagkakamali? Masama ka. Wala akong konsensya. Tama. Wala nga akong konsensya. Lahat gagawin ko upang matago kayo mag-ina o tuluyang mawala. Si Susan tunay mong anak. Sa'yo siya galing. At ang batang sinasabi mong anak mo hindi mo anak. Maniwala ka sa akin. Hindi siya sa'yo. Alam ko at totoo. Huwag mo lasunin ang isip ko. Ikaw ang lumason ng isip mo, Graciano. Nilason ka ng ambisyon mo at pagiging kahaman mo. Tumigil ka na. Dalhin mo na ang batang yan pabalik sa Pinas. Huwag mong ipaako sa akin ng bagay na hindi sa akin. Graciano, maawa ka sa anak mo. Hindi ko siya anak. At isang malakas na sampal ang ibinigay nito sa kanyang ina. Mama! Sigaw ng batang sa murang edad pa lang ay karahasan na ang nakikita sa kanyang mga mata. Hayaan mo na, Zeus. Hindi tayo bahagi ng mundo niya. Wika pa ng kanyang ina at saka pinilit na tumayo. Ang sama niyo po. Tama lang na di kayo tawagin Papa. Masama kayo! Sigaw naman niya sa ipinakilala ng ina na kanyang ama. Alak nga kita. Matapang ka at walang galang. Pero hindi kita matatanggap. Kayong dalawa ng iyong ina ay isang malaking pagkakamali sa buhay ko. Paglaki ko, ako ang tatapos ng buhay mo. Tandaan mo yan. Pati ang anak mo, hindi ko siya bubuhayin. Isang malakas na halakhak lang ang pinakawalan ni Graciano. Mahaba-haba pang panahon bago mo magawa yon. Yun lang at sumakay na ito ng kotse. Naiwan sila mag-ina sa gitna ng daan. Kasabay na malakas na buhos ng ulan ng gabing yon ay ipinangako niya sa sariling igaganti niya ang kanyang ina sa Graciano Perez na yon. Kahit pahirap sa paglalakad, ay nalalayan niya ang kanyang ina para makarating sa susunod na bayan ng lugar na yon. Ngunit dahil sa pagod at gutom, ay pareho nawalan ng malay ang mag-ina. Isang sasakyan ng huminto upang tulungan ang mag-inang nadaan ng bigla na lang natumba sa daan. Nagising siya na nasa kama, napabalikwas ng bangon at ang nakangiti niyang ina ang nabungaran niya. Mama? Ligtas na tayo anak. Nakita tayo sa daan ni Leandro. Anito at lumingon sa may pinto. Nakita niya roon ang isang may edad na lalaki. Ngumiti ito sa kanila. Kumusta ka, iho?
Tanong nito sa kanya na makalapit. Mas mabuti po ngayon. Sandali, tatawagan ko muna ang aking kasambahay para maihanda na ang mesa. Nito at lumabas ng kwarto. Mabait siya anak, isa siyang Pilipino. Ng kanyang ina. Bakit tayo nandito mama? Siya ang tumulong sa atin kagabi, nais niya tayong tulungan. Tulungan? Oo, dahil isa rin siya negosyanteng tulad ng papa mo. Gusto niyang makatulong sa atin dalawa. Bagamat hindi niya maunawaan ng lahat, at kung bakit gusto ng Leandro na to na tulungan sila ay nanahimik na lang siya. Kinupkup sila ng matandang Leandro. Hindi ito naghangad ng anumang kapalit sa kanilang mag-ina. Kahit pa ng huling sandali ng kanyang mama na mayroon palang cancer. Si Leandro ang nagpaaral at nagpalaki sa kanya. At doon niya ito unti-unting nakilala. Hanggang sa siya ay lumaki at tumayo sa kanyang sariling paa, sinuportahan siya nito hanggang sa mamatay na rin ito. Napapikit siya nang maalala ang nakaraan. Lalong umigting ang galit na nararamdaman niya kay Greco at sa kanilang ama. Masakit man isipin, mahirap man tanggapin, siya at si Greco ay magkapatid. Ngunit hanggang kailan siya magpapailalim sa kapangyarihang meron si Greco, gayong pareho silang may posisyon ngayon. Agad siyang tumiretso sa kanilang tinutuluyan ni Ashley na makarating sila sa hotel. Iniisip niyang hindi matatagpuan doon ang asawa, ngunit nagulat siya nang makita ito roon at ang anak nila. Oh, bakit hindi ka man lang nagsabi na uuwi ka? Tanong ni Ashley. Gusto ko kasing supresahin ka. Niyang napapaisip. Imposibleng walang alam si Ashley kung mayroong inupahan si Greco na taong susubaybay sa kanya. Nakalabas na kami ng hospital. Tinulungan kami ni Greco bago siya bumalik ng Mexico. Si Greco? Bigla siya lalong napaisip. Ano pang napag-usapan ninyo? Tanong niya. Okay ka lang ba? Wala naman kaming pinag-usapan. Tsaka anong dapat namin pag-usapan, meron ba? Hindi siya sumagot, bagkus ay tinignan niyang mabuti ang mga mata nito. Nakipagtitigan naman si Ashley kay Leandro. Hindi maaring basta nalang mabaliwala ang lahat ng plano ni Greco para sa kanilang pamilya. Ngayon pang nalaman niyang kasal sa ibang babae si Leandro at Sus Perez ang tunay nitong pangalan. I'm sorry, pagod lang ako sa biyahe. Pagkunoy niya saka humalik sa noon nito. Magpahinga ka muna, aasikasuhin ko muna si baby. Ani ni Ashley at kinarga ang anak. Alam na ba ni Greco na siya ang ama ng anak mo? Biglang kinabahan si Ashley sa tanong na yun ni Leandro. Lalo pa at iba ang tono ng pananalita nito kahit pa nakahiga ito sa kama at nakapikit. Hindi, bakit ko naman sasabihin sa kanya? Mabuti naman kung ganon. Lagi mong tatandaan, Ashley. Ako ang asawa mo. Hindi ko naman nakakalimutan. Sabay silang napalingon nang tumunog ang kanyang cellphone. Bigla siyang kinabahan. Sana ay hindi si Greco ang tumatawag. Dahan-dahan siya lumapit at sinagot ang tawag. Hello? Kinakabahan siya. Alam ko nariyan si Leandro. Makinig ka, Ashley. Huwag kang magpapahalata sa kanya. Kailangan mong galingan ng pag-arte para na rin sa kaligtasan mo at ng anak natin. Ani ni Greco sa kabilang linya. Oo, salamat. Baka sa boses niya ang kaba. Nariyan ba siya sa tabi mo? Sige, salamat Nurse Abby. Aniya at pinutol na ang connection. Napabuntong hininga si Ashley at nagulat nang makita nakaupo na sa kama si Leandro at nakatitig sa kanya. Nurse Abby? Tila naniniguro ito sa narinig. Oo, yung nag-assist sa amin sa hospital. Napakabait naman niya para tawagan ka ng personal. Nito na biglang nagdilim ang aura ng muka. Anong ibig mo sabihin? Bakit? Mali ba ako? Hindi ba si Greco ang tumatawag kanina? Asik nito sa kanya at saka hinila siya bigla. Leandro, nasasaktan ako. Talaga masasaktan ka? Lalo na kapag nalaman kong inang 11 mo ko. Ayoko nang iniiputan sa ulo, Ashley. Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Napaparanoid ka na. Paranoid na kung paranoid. Akin ka, Ashley. Yan ang isaksak mo sa kokote mo. Aray, ano ka ba? Nagpupumigla siya rito. Nasasaktan ako Ngumisi lang si Leandro at pagkunway binitawan siya. Hindi ka lalabas sa kwartong to mula ngayon. Gusto kong makasiguro. Asawa kita at ayoko may ibang taong aaligid-aligid sa'yo. Nahihibang ka ba?
Paano si baby? Kailangan namin magpahangin at maarawan siya kahit paano. Wala akong pakialam kundi maarawan ng batang yan. Walang hiya ka? Ang sakin ay akin, Ashley. Tandaan mo yan. Binalot ng takot ang puso ni Ashley sa nakikitang pagbabago ni Leandro. Malayong malayo sa dati nitong mabait at malambing na pagkatao. Nangangalit ang bagang ni Greco habang pinakikinggan ng dalawa. Bago siya umalis ay nag-install siya ng isang device kung saan maririnig niya ang usapan sa loob ng kwarto ng mag-asawa. Napag-usapan na nila ni Ashley na aayusin ang lahat at sisimulan niya ito sa Mexico kung saan naroon ang ama. May mahalagang bagay itong sasabihin sa kanya. Naisip niyang baka aamin na ito sa ginawang pagmamanipula sa kanilang tatlo ni Leandro. Ang pinagtataka niya lang ay kung bakit ganun na lang ang galit ni Leandro kanina. Hindi niya inaasahan na uuwi ito ngayong araw, kaya naguluhan din siya sa mga nangyayari. Kailangan niyang doblehin ang pag-iingat at pag-aasikaso ng lahat-lahat. Sa tono ng pananalita ni Leandro kanina ay wala siyang anumang amor sa bata. Kung sa bagay, anak niya ito at alam yun ni Leandro. Masaya lang siya sa isiping hindi ipinagkait ni Ashley sa kanya ang katotohanan at ang malamang mahal pa rin siya nito. Kaya lahat ay gagawin niya upang mailigtas ang kanyang mag-ina sa kamay ni Leandro. O mas tamang sabihin na si Jesus Perez, ang bagong mafia leader ng kabilang grupo sa Mexico. May malubhang karamdaman ng kanyang ama nang abutan niya sa pribadong isla kung saan siya dumiretso base na rin sa instruction nito. Kitang-kita ang paglaglag ng katawan nito. Forgive me. Yun ang bungad nito sa kanya. Kahit palang isang taon tulad niyang hindi kakikitaan ng awa ang pagkatao, ay natutunaw rin ang puso kapag nasa ganitong sitwasyon. His father is so powerless. Mahina na ito at alam niyang hindi na magtatagal. Shh, magpahinga ka lang. Aniya at ginagapang kamay nito. Maya pa itinuro nito ang isang folder na nakapatong sa mesang nasa gilid ng kama nito. Dahan-dahan niyang inabot ang folder na tinutukoy ng kanyang ama at saka yung binuksan. Nanlaki ang mga mata niya nang unti-unting malaman ang nilalaman ng folder na yon. His father, last will and testament. Isang bagay na nakapagbigay sa kanya ng kilabot ang sumunod na pahina ng folder. Jesus Perez is his brother at kalahati ng buong kayamanan na meron ang kanilang ama ay mapupunta rito at ang iba ay sa kanya. Forgive me for being so foolish. Anang matanda. I understand. Sagot niya, bagamat hindi niya inakala na ang taong kaagaw niya ngayon kay Ashley ay kapatid pala niya. Bakit nga ba hindi niya yun naisip? Sa umpisa pa lang na pinaimbestigahan niya si Leandro. Dumating ang doktor na tumitingin sa kanyang ama kaya nagbigay daan siya at nakipag-usap sa ibang miyembro ng mafia na pinamumunuan niya. Naging mainit ang pag-uusap na magkabilang panig. Lalo na nang malaman nilang si Zeus o mas kilala nilang bilang Leandro ay kapatid pala ni Greco. Remember, only one should take his position. It's either you or that Zeus. Anang isa sa mga board member na hindi pabor sa mga narinig. That's why I'm appealing to all of you. Ani ni Greco, ngayon lang nangyari na kinakailangan niyang ikonsidera ang mga nasasakupan. Wala siyang konsiderasyon. Dati yon, ngunit ngayon malabo na. Tinibag ni Ashley ang pader niyang puso. Naging maunawain siya. Naging considerate at higit sa lahat nagmahal siya. Pero hindi niya ito pinagsisisihan. Ashley makes him a man, a human being, not a monster. At sino naman si Zeus na to? Kilala mo ba siya? Tanong ng isang board member. Zeus is Leandro. Sagot niya. What? Chorus na tanong ng mga naroon. Maya pa ay tila mga bubuyog ang kanyang mga kasama at may kanya-kanya na mga saloobin sa mangyayari. Alam kasi nila kung sino ang dapat na sumunod na mamumuno ay ang panganay na anak ng unang leader ng mafia. Kung magkaganoon ay hindi si Greco ang mamumuno sa kanila, kundi ang Zeus na yon. Isang bagay na hindi nila papayagan dahil tanging si Greco lang ang nararapat para sa posisyon. Maliban na lang kung si Greco mismo ang tatanggi sa posisyong yon. We will have a separate meeting about this, Greco. We just can't accept the fact that someone from somewhere will be the one who will take over us. Anang isa pang board member. Tumango naman si Greco. Iba ang kabang namamayani sa kanyang dibdib na mga oras na yon. Hindi niya mawari ang kanyang nadarama. Ngayon lang siya nagkaroon ng ganoong damdamin.